putong ito, hindi lamang imahe ang sirang-sira na kay Zildjian Parma, kundi pati na rin ang kanyang career ay sinira na din niya. Matapos ang paggawa niya ng maraming mga issue, akala ng nakararami na dito na nga magtatapos ang lahat sa pamamagitan ng paghingi niya ng apology sa video ni Boss Toyo. Kaya hindi natin inakalang may mas malala pa palang susunod na mangyayari kung saan pwedeng ikasira ng kanyang career. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang paggamit lamang ni Zildjian Parma sa isang tao na tumutulong sa kanya. Noong March 6, 2025, Kyle Dominic Corpus started a live stream with the title na Manggagamit Ka Kulob, na kung saan kakasimula pa lamang ng live stream, makikita na kagad natin ang pagbigay niya ng pera kay Zildjian at ang pagpapaalis niya dito habang sinasabihan na sinungaling daw ito. Ayan, binayaran ko siya, 65,000. Ayan, kaya lang naman gusto mo, di ba? Ayan na nga, ayan na nga. Ayan na nga, bayad ka na, 65,000. Di ba yan lang gusto mo? O yan, 65,000. Sinungaling ka, sinungaling ka. Mamaya sirahin mo pa ako sa social media eh. Yun isa kadahilan ng nagalit ang kanyang sponsor dahil parang si Zildjian pa daw ang palaging nasusunod at parang ang habol lamang daw nito ay ang pera ni Kyle Corpus. Pinapanakot niya sa akin kanina yung kontrata. O yan, binayaran ko yung 65,000 na kulang. Hindi ka na nga pinapansin kasi, di ba? Sabi ko, ayoko magalit. Ayoko magalit. Ayoko magalit, di ba? Pumunta ka dito nang sasagot mo sa akin dahil sa schedule mo. Pero hindi kita pinapapunta. Pinapunta kita nung araw na libre ako, hindi ka pumunta. Ikaw yung nasusunod. Tapos, ang gusto mo lang yung pera. O ayan, yung pera. Binigay ko, 65,000. Oh, tapos ako yung kakasuhan nyo. Hindi. Wala akong sinabing kakasuhan mo. Hindi. Di mo naman gagamitin yung kontrata kung hindi yun yung gusto mong sabihin. Kaya nagresulta ng pagpapalaya sa kanya habang pinapagalitan ng kanyang sponsor at ng kanyang manager. Ikaw may sariling schedule, tas walang approval ko. Ang kapal mo. Grabe ang ginagawa mo sa akin. Hindi nga eh. Ayan na nga, binibigay ko na eh. Para matapos tayo. O ayan, gamitin mo sa music mo. Di mo iniisip, kung ako yung high blood kanina doon. Tinulungan ka lahat-lahat, ganyan gagawin mo sa akin. Tingnan mo, nagpapaawa pa, aalis nang nakatsinelas. Sobrang nagalit din ang sponsor ni Zildjian dahil ayaw niyang sumunod sa usapan at parang atat na atat ito na magpa-send daw ng pera. Saturday pa lang nagpapasend ng 20,000, kinulit-kulit si Jomar, yung accounting natin mga tol. Kala mo may pinatago, usapan namin, dahil may kontrata, ituloy sabi ko, Sunday, magkita kami, latag na yung ano. Ako pa mag-a-adjust sa schedule niya. Tinanong ko Tuesday, sabi niya pupunta siya. Pupunta daw siya dito, men. Yun, ganun nangyari. Sinungaling ka. Tinulungan ka lahat-lahat, ako pa nagka-problema sa'yo. He then explained sa livestream niya kung paano napunta si Zildjian sa kanya, na kung saan ayon pa sa kanya. Ganito kasi, kaya napunta yan, yung tropa ko, si Joseph Russell, nilapit niya sa akin, which is magaling naman talaga siya. Sabi ko sa kanya, pwede siya, gagawan ko siya ng isang studio, kanta siya, suotin niya yung damit ng The Source habang nagko-cover siya ng mga kanta. Sabi niya wala siyang management. After 1 week, bigla siyang nagkaroon ng management. Ayan na, yung The House of Collab. So which is, sinungaling siya. Magkausap kami ni Ma'am Cassie, hindi sila nagtutugma ng sinasabi. Sinundan niya kagad ito ng explanation na hindi daw pala dapat siya isasama sa pagkuha ng quote at sa vlog ni Boss Toyo kahit pera niya naman ang gagamitin sa pagbili nito. Ang usapan, kasi kung hindi ako sasama dun sa video, dapat hindi ko na sinayang yung oras ko umalis ng bahay. Or pumunta na lang ako dun sa mga shop, pumunta na lang ako sa bodega, di sana kumita pa ako, nakabenta pa ako. So yun. Ayun na nga, balik tayo. Bukod dun sa 100,000, yung 25,000 na dun kay Boss Toyo, na pinambili ng coat para nga ma-replenish, syempre yung tao isipin na ibalik niya yung pera, na pangit naman daw kung sa akin manggagaling yung 25,000 na pagbalik ng pera. Which is tama naman, kasi ang lalabas, nagastos niya yung pera, pumayag ako. O sige, kayo mag-abot ng pera. Nung pag-abot ko ng pera, maya-maya kinausap ako, hindi na daw ako sasama sa video. Ang pangit ng dating sa akin nang hindi ako sasama sa video, kasi nga, pera ko yun eh, di ba? Tsaka kaya ako sumama dun, Boss Toyo yun eh, idol ko yun eh. Ilang beses na kami nag-meet ni Boss Toyo, nakapag-usap kami, pero that time sana, masasama pa rin ako sa vlog niya, then brand awareness pa rin. At kaya pala parang hindi maipinta ang mukha ni Zildjian sa vlog ni Boss Toyo ay dahil gusto pala nito na magmukhang sa kanya galing ang 25,000 pesos at hindi sa kanyang sponsor. After nun, nung napanood ko yung video, nakita ko yung mukha niya, yung mga reactions niya dun sa video na parang hindi talaga siya willing dun sa pagsusorry niya. Nawalan ako ng gana replyan.
Ayaw muna siya pansinin, ayaw ko siyang ano. Kasi hindi siya tumupad nung Sunday na ilatag na sa akin lahat. Which is Sunday free ako. Hindi naman kasi pwedeng ako yung mag-a-adjust sa schedule nila. Pag may schedule sila, sabihin nila sa akin. Ako mag-a-approve kung pwede ba ako that time. Ngayon, netong Monday, nag-chat siya sa akin. Monday, 10 p.m. Ito yung chat niya sa akin. So, Monday, 11:16, Siljan schedule this week. Brainstorming, takpan ko yung address Yan, Papa Kyle House. On the way na ako, Papa QC. Sasakay na lang galing dito papunta ng Antipolo. Sabi ko sa kanya, ha? Ba't pupunta ka dito? Ayan, ang linaw-linaw. Sagot niya sa akin, oo, Papa, nasa schedule ko po. Sino bang matutuwa niyan? Puta, di naman kita pinapapunta. Pupunta ka, tapos sasagot mo sa akin, nasa schedule ko po. So, reply ko sa kanya, lakas mo. Ayun, pinipilit niya, nasa schedule niya siya. So, nababastusan ako dyan. Parang, kaya nga ako nagpapakasipag para hindi ako magbabase kahit kanino, di ba? Ikaw may kailangan sa akin, men. Hindi ako yung may kailangan sa'yo. Una sa lahat, hindi ko kailangan ng promotions mo. At pangalawa, hindi kita kailangan. Ayon din kay Zildjian, ayaw doon niya ilabas ang live na ito dahil baka daw masira ang pangalan niya. At binigyan pa niya ng suggestion ng kanyang sponsor na bugbugin na lamang daw siya nito. Kaya nga ako nag-live, mga tol. Sabi niya, lumuluhod sa harap ko. Papa, sapakin mo na lang ako, saktan mo na lang ako. Ha, hindi naman ako bobo. Ang masakit pa dito ay tinuring na palang tropa ni Kyle Corpus si Zild at nagtiwala na ito na hindi ito gagawin ni Zildjian sa kanya. Naumay lang din ako, tsaka nasaktan din kasi ako, Tito Moon. Parang kumbaga, tinuring kong tropa na kahit alam ko na yung pakay niya, nagbulag-bulagan ako, sinasabi ng mga ibang tropa, gagamitin ka lang, hindi tol, kasi maganda pakikisama ako sa kanya, maganda pakikitungo sa kanya. Determine ako sa sarili ko na hindi niya gagawin sa akin, na nararamdaman ko, kaso yun talaga yung pinaparamdam niya sa akin at pinipilit niyang isaksak sa utak ko na gagamitin lang kita. Parang ganun kasi lahat ng words na lumalabas sa bibig niya Pero ito talaga ang mas nakakainis sa lahat dahil ayon pa kay Zildjian, sa sobrang kapal na mukha nila, wala daw pala sa kanilang plano na isama si Kyle Corpus sa paghatid ng quote kanila Kong TV. Ang tao na gumastos ng 25,000 pesos para lang makuha ang quote na binenta ni Zildjian. Tapos, ang ginagalit ko pa noon mga tol, syempre putik, Team Payaman pupunta sa Team Payaman. Yung quote, dadaling sa Team Payaman. So, mamimit ko yung mga idol ko. Huwag natin lokohin yung sarili natin. Totoong purpose yung sasabihin ko. Mamimit ko yung mga idol ko. Idol ko si Kong. Kasi si Kong yung nakatulong sa akin sa gasolina, sa pag-angat. Mga videos niya. Mamimit ko. Gusto niya, nasa kanila yung quote. So, ano na naman dating sa akin, pre? Hindi na naman ako kasama. So, sabi ko, hindi, akin na yung quote. Ako nagbayad niyan Sa buong livestream na ito, ibinulgar ni Kyle Corpus ang mga bagay na ginawa ni Zildjian na makakapagkumpirma kung bakit din siya pinalaya sa Team Payaman. Dahil ayon pa kay Kyle, hindi daw ito tumutulong sa gawaing bahay at nakakomputer lang daw ito buong araw. Hindi nga yan tumutulong dito Gigising yan, kakain na lang. Magbubukas ng computer hanggang alas 12 na. At nung binuksan din niya ang kanilang ref, ay ubos na daw ang kanilang hotdog. Tingnan natin kung nabawasan yung hotdog sa ref. Ay naubos! Talaga. Overall, ginawa ko lamang ang video na ito para ipakita sa inyo na wala na talagang makakatulong kay Zildjian Parma dahil halos lahat ng mga taong tumutulong sa kanya ay sinisira niya palagi ang tiwala nito mula kay Kong TV, Boss Toyo, at ngayon naman ay ang kanyang sponsor. Zildjian Parma is indeed beyond help dahil gaya na lamang din sa sinabi ni Tita Chrissy sa isang post niya sa Facebook na he really is a pathological liar.